you so much po. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan. Salamat po sa inyong pagdalo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sapagkat tunay po na tumutugon ang ating mga kapatiran sa ating mga panawagan na magdala ng mahal sa buhay o kaya ng kaibigan. Amen po ba mga kapatid? Amen. So today is the third Sunday of the month of April and later po, advance announcement, kung kayo may mga anak na kabataan, meron po kaming party mamaya. Cute party, alas 4 po ng hapon. Kaya sama ka na kasi cute ka. Cute ka ba? O, sama ka na. Amen? Right, so let's begin. And before we do that, let me give you some few reminders as always to please silence your phone. Yan, nakikiusap po kami. Pero you can use your phone as a camera phone para po makapag-picture po kayo ng mga verses. And also, don't forget to get your pen and your notebook sapagkat magsusulat tayo ng salita ng Diyos. Handa na ba kayo magsulat? Very good student. Also, don't forget to invest, invite, and bring a family and friends dito po sa church. Kung kayo nagdadala ng kaibigan sa mall, sa galaan, much better, magdala rin kayo sa church. Can I hear amen? Also, don't forget to watch our online. Naka-online po tayo ngayon. Baka meron kayong mga data, may mga kaibigan kayo na gustong manood ng ating service. You can share our online service. Every Sunday po yan, 8 in the morning, starts from our praise and worship. And Wednesday naman po, anong oras? Alas 6 ng gabi. Yan. Salamat po sa inyong suporta at paglilingkod sa Panginoon. Alright, so handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Salamat po sa tatlong sumagot. Handa na po ba tayong mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. So kung handa na po tayo, sabay-sabay po tayong magdeklara in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. You know that, right? Okay. So alam mo na, pag sinasabi mo ito, may magandang bagay na gusto kang gawin sa iyong buhay dahil sa Panginoon. Amen? Pagpapala. Alright, so let's begin our theme. Alright, ano po, the importance of living in harmony. Sabihin nga natin, harmony. Harmony, harmony. Yan, harmony. Right. So, part 3 na po tayo and the part 3 is entitled, Keeping Harmony in the Church. Sige nga po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Keeping harmony in the church. Pag sinabi pong keeping, it is synonymous to maintaining or preserving. No? So sa Tagalog po ay ano? Panatilihin natin. Ang alin daw po? Ang harmony sa loob ng church. So kaya po ba natin yon mga kapatid? Amen po ba? Alright, so let's begin. Our text is from Galatians chapter 5, verse 15. Sabayan nyo nga po ako. If you keep on biting and devouring each other, watch out, or you will be destroyed by each other. No? Mas maganda rin po ang salin sa Good News Bible, nandiyan sa baba. But if you act like wild animals, hurting and harming each other, anong mangyayari? Then watch out, magbantay tayo, or you will be completely destroy one another. Now, sa verse po na ito ay merong simile or simile na ginamit, yung pong word na like wild animals. And we humans are compared doon po sa mga wild animals o mababangis na hayop. Pero alam naman natin that we are far better than any animals. Tama mga kapatid? Mas mataas tayo kay bantay. Tama ba? Kaya kay Mingming. Amen po ba? At hindi rin po tayo galing sa malaking pagsabog or Big Bang Theory. Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang nasabugan? Hindi naman, di ba? Hindi rin tayo galing sa evolution theory o galing sa unggoy. Tingnan mo nga ang iyong harap, nasa harap na lang. Walang kabahid-bahid. Tama ba mga kapatid? Ikaw ay nilikha sa wangis ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Kaya mas maganda na ito ang paniwalaan mo kaysa paniwalaan mo na galing ka sa kung saan-saan. Ang mas mahalaga, ikaw at ako ay nilikha kawangis ng Diyos. Can you amen? Mas gusto ko po yon, Pastor. Tama ba mga kapatid? Amen. So malinaw po ba yan? Hindi tayo hayop and we are far better than animals. So let's pause for a moment at namnamin po natin yung verse na ito. Let's look at the situation.
meron po daw isang church na nagkakagatan. No, isipin niyo po yan. Isang church na nagsasakitan. No, pagpasok pa lang dyan sa gate, nagsisiraan na. Nag-aaway-away. Nagkakainggitan. Kanya-kanya. Hindi sumusunod sa leader. Hindi naman inuunawa ang mga members. So, tanong ko ay ganito. Ano kayang klaseng church iyon? Hello? Ano kayang klaseng church po yon? Gusto niyo po ba ganun ang ating church? Hindi po. Kaya nga sabi ng Galatians 5:15, pag nagpatuloy kayo sa pagkakagatan, mauubos kayo. Tama ba mga kapatid? Amen. Kaya sabi po rito, kapag walang harmony, ano daw po? Magulo. Sabihin sa katabi, magulo. Amen po ba? Sa pamilya, sa office, sa trabaho, sa gobyerno, barangay or community, sa isang team, or even sa magkakaibigan, or even at the church. Pag wala pong harmony, magulo po iyan. Tama ba mga kapatid? Amen. And speaking of kagatan, sabi mo nga kagatan. Yan, tingnan mo ang katabi mo, gising pa ba? Amen po mga kapatid? So, bagaman ang mga hayop or animals ay mas mababa sa tao, hindi po maikakaila na madalas sila pa ang nakikitaan ng tunay na pagkakaisa or unity. Can you amen? And one of that is the ants or yung mga langgam. Nakakita na po ba yung langgam? Siyempre. Yung pa nga yung mga pinaglalaroan mo kapag may baha di ba? Gumagawa ka ng bangka-bangkaan tapos sinasakay mo sila doon. Tama ba? O ako yun. Alright? So, let's study them para matuto po tayo sa kanilang mga buhay. Bakit? Isang magandang quality ng langgam, ang langgam po, ang langgam ay nangangagat, pero hindi sila nagkakagatan. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, ang galing, di ba? Nangangagat, pero hindi sila nagkakagatan. Ang kinakagat nila yung kanilang mga kaaway. Amen po mga kapatid? So, let's learn from the ants. Our lesson is learning from the ants and be wise. So, gumagamit ng Diyos ng mga simpleng ilustrasyon para makita natin ang ating sarili sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Walang maliit na hindi nakakapuwing. Tama ba? Maliit man po, nakakapuwing din, sabi nga nila. Ibig sabihin po, it can affect, it can impact you more than you could imagine. Kaya wag mong ismulin ang small. Tama ba mga kapatid? Di ba? Amen. Lakas ng amen ng mga small dyan. Ano? Kagaya ko po. Amen mga kapatid? It is not the size, but the potential damage that it can do. Kaya wag mo ring iismulin ang mga langgam. Tama ba mga kapatid? Pag yan kinagat ka sa mata, ewan ko lang. Amen po mga kapatid? So, sa araw na ito, tuturuan po tayo ng mga langgam kung paano po mamuhay ng maayos or mayroong harmony. So, we can keep the harmony inside the church. Are you ready to study the Word of God? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Let's learn from the ants. Proverbs chapter 6, verse 6 to 8. Let's look at this. Lazy people should learn a lesson from the way ants live. They have no leader, chief, or ruler. So, it means nobody tells them what to do. Wala silang taga-utos. Verse 8, but they store up their food during the summer, getting ready for winter. No? So kung titingnan natin ang verse na ito ng Proverbs 6, kung sa disiplina lang, kung sa sipag lang, ang dapat mong lapitan at tignan ay ang walang iba kundi ang mga langgam. Can you hear amen? Amen po ba? Look at this. Proverbs 30 verse 24 to 25. There are 4 things on earth that are small. Ano po yon? But they are very wise. Sabi nga natin, very wise. 4 na bagay, napakatalino. And number 1 sa listahan, verse 25, ants are not very strong, but they store up food in the summer. No? Nakita niyo po yan? Biruin po ninyo, sa liit ng langgam na yan, gaano kaya niya katagal ipunin yung kanyang mga pagkain? Gaano katagal? Matagal. Tama ba mga kapatid? Kaya nga po, sa verse na ito, sabi po riyan, hindi lang ito ginagamitan ng sipag, hindi mo lang ginagamitan ng lakas, ginagamitan mo rin ito ng wisdom. Sabi mo nga, wisdom. Oh, naalala nyo ba na kayo'y ipon ng ipon, pero nawawala naman? Sapagkat ang yung pinaglalagyan pala ay butas na bulsa. Are you with me mga kapatid?
You need wisdom. Amen po ba? Rather, mag-impok ka sa gawain ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, at hindi po ito mawawala. Sabi nga ng verse natin kanina, pag naubos na yan, ikaw naman ay maliligtas kasi ginamit mo ang iyong kayamanan para gumawa ng mabuti. Amen? Amen po ba? Wala kang madadala kahit isang kusing sa langit kapag ikaw ay kinuha na ng Panginoon. Amen? Amen. So let's learn from the wise ants. Ayon po sa alamat, magkukwento lang po ako, ang mga langgam po are supposed to be powerful and strong. No? Nung nagbigay po ng talento or talent si Bathala, tinawag niya ang lahat ng mga hayop. Alam niyo na yung kwento. Sino nakakalam ng kwento? O manahimik muna po kayo. Ikaw kwento ko sa hindi nakakaalam. Tinawag niya ang lahat ng mga hayop. Tinawag niya ang leon. Sabi niya, leon, halika. Ang lahat ng makagat mo, patay. So tumakbo ang leon, nangagat, patay. Sabi niya doon sa tigre, tigre, halika. Lahat ng makagat mo, patay. So tumakbo rin siya, nangagat, ano nangyari? Patay. Tinawag niya ang ahas, ahas. Kapag ka ikaw ay nangagat, patay. At ginawa nga ng ahas, excited siya. Kinagat niya, tumuklaw siya ng isang tao, ito ay patay. Ngayon, tinawag niya si langgam. At dahil siya excited na excited, ang sabi ng Bathala, langgam, kapag nangagat ka, patay. Sa sobrang excited niya, tumakbo agad siya at naghanap ng isang tao. Kagaya natin. At ganun nga ang ginawa niya. Ano ang ginawa ng langgam? Nangagat siya sa braso. At anong nangyari? Ayan. Dahil nga nagkaganon, nagkita sila ulit ni Bathala sa langit. Nagreklamo siya. Sabi niya, Lord, sabi mo, lahat ng kagating ko, patay. Ang sabi ng Bathala, mali, bingi ka kasi, tsaka excited ka masyado. Ang sabi ko, lahat ng kagatin mo, patay, patay ka. Yan. Ikaw ang mamamatay. Kaya sasabihin ko sana sa'yo na huwag kang magmamadali. Ayan ang napala mo tuloy. Can you hear amen? Are you with me mga kapatid? Pinapatawa ko lang naman po kayo. Pero bagaman hindi po malakas ang mga ants, hindi po sila powerful, it's undeniably that they are wise. Palakpakan naman natin mga langgam. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? So, sa buhay natin, lagi pong daraan po sa buhay natin, hindi laging nadadaan sa lakas, o kaya po madalas ay nakukuha sa pagtatalo-talo, kundi minsan nadadaan din po ito sa karunungan. Tama ba mga kapatid? Pag matalino ka, alam mo, kahit mahirap ka, pero matalino ka, aahon ka sa buhay. Tama ba mga kapatid? Kasi magsusumikap ka, mag-aaral ka mabuti, maghahanap ka ng magandang trabaho na naglilingkod sa Panginoon, and you will become wiser and rich in God. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. So let's be wise. Pag-usapan po natin ng mga ants. Mayroon pong pag-aaral sa mga langgam and the science calls it, next, myrmecology. Sabi nga natin, myrmecology. Yun nga yun. Myrmecology. Ano po bang myrmecology? What is myrmecology? It is the branch of entomology concerning ants. Pag sinabing entomology, study of insects. Kung kayo interesado sa mga insekto, yan po ang pag-aaral na yan. Now, bakit ko to binobrought up? Para makita natin kung ano nga ba ang mga maliliit na mga langgam. Kung maliit ang langgam, tatanungin ko po kayo, ano pang mas maliit sa langgam? Tama din naman po. Pero mas magandang sagot, yung kinakain niya. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Do you agree with that? Mas maliit yon dapat. Amen po mga kapatid? Anong kaibahan ng langgam sa elepante? Ang elepante, kapag namatay, nilalanggam. Pero ang langgam, pag namatay, hindi inelepante. Amen mga kapatid? So nakita niyo ng pagkakaiba. Pero ito pang mas totoo. There are facts or katotohanan about the study of ants. Ang langgam po ay merong 10,000 different species of ants. Tama ba mga kapatid? Ako po ang alam ko lang 3. Yung langgam na pula na nakikita natin dyan, yung itim na lagi nasa asukal, at yung hantik na nasa mangga. Yun lang alam ko. Pero 10,000 pala. Are you with me mga kapatid? Able to lift 20 times their body weight. Nabubuhat nila 20 times. Tatanungin kita, nabubuhat mo ba bang katawan mo? Alam ko naman nabuhat mo kasi nandito ka sa gawain ng Diyos. Palapakan naman natin ang Panginoon. Sabi na, online na lang ako. Andiyan po ba kayo? Sila 20 times. What else? Can build structure 500 times their own height. So napakataas kaya nilang gawin na kanilang tirahan. What else?
The brain of an ant has 250,000 cells, whereas human brain has, ano daw, 10 million brain cells. Ang laking agwat, no? 250,000 versus 10 million brain cell. Kaya hindi hamak na mas matalino ka dapat sa mga langgam. Tama ba mga kapatid? Amen. What else? Ant has 2 stomach. Dalawa pa lang siya ng ants. Yung isa daw po, for storing up food to share with others later. So, kumakain sila, yung ibang pagkain, nililipat nila doon sa isang tiyan para pagka mamaya magme-merienda, isi-share nila sa iba. Nakuha niyo mga kapatid? Yung isa niyang tiyan para lang sa kanya yon. Nandiyan po ba yung kapatid? And finally, the life expectancy of an ant is ilan daw? 45 to 60 days. And from that 60 days lang, halos 2 buwan, tama ba? Fulfilled na nila ang kanilang purpose sa buhay. Ikaw kaya kapatid, abutin ka ng 60, may nagawa ka na ba sa iyong buhay? Hello? Fulfilled na ba ang iyong mga pangarap? So kahit 60 hanggang 80 ka pa, dapat makita natin ang purpose. Kagaya po ni Sister Mika kanina, diba? The purpose is to serve the Lord no matter what. Can you amen? Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Kasi ang buhay boring pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon. I can tell you that. Can you amen? Amen. Sabi po ng Proverbs 6 verse 6 to 8, binati o pinarangalan ng science ang mga langgam, pero mas pinarangalan sila ng Diyos ng Biblia. Proverbs 6, go, watch the ants, you lazy person. Watch what they do and be wise. Sino pong kausap dito? Yung mga tamad daw eka. Lazy. Sabi na, bantayan mo, panoorin mong mga langgam. Watch they do and be wise. 7, ant has no commander. Look at that. No ruler or no leader or ruler. 8, but they store up food in the summer and gather their supplies at harvest. So obviously, hindi po sila tamad. Tama ba mga kapatid? Sila ay matatalino. At dahil sila po ay naghahanda sa tag-ulan, tuloy lang ang buhay nila. Hindi sinabing, Lord, wala na kaming trabaho, mamamatay na kami. Hindi. Ang mga langgam, habang wala pang tag-ulan, ipon lang sila ng ipon kasi matatalino sila. Can you amen? Nagkakaisa sila and they are in harmony. Are you with me mga kapatid? So today, let me share with you 6 learnings from the ants. Pero 3 lang po ang ibibigay ko sa inyo ngayong araw kasi mahaba po ito. So, handa na po ba kayo mag-aral? Okay, number 1. Ano po yon? Everybody, lesson of organization. Ang karunungan o ang aral tungkol sa organization. Pag sinabi pong organization, ito po yung unifying or uniting, pagsasama-sama, systematic approach of a task. Ibig sabihin, itayo natin ang church. Sabi ng iba, anong gagawin natin? Di maghukay muna tayo. Di ba? So nagkaroon ng sistema para po mabuo ang isang gawain. Are you with me mga kapatid? And ants are very good in organizing. Nakakita na po ba kayo ng ant colony? Ano po sa Tagalog ng ant colony? Yung bahay ng langgam? Ito po ay tsura. Sa bahay po ng langgam, may 3 pong nakatira. Number 1 is the queen. Ang kanyang trabaho ay mangitlog ng libo-libong eggs. Number 2, the worker. Ang mga trabahador po ay yung mga female, mga babae. Maliwanag po ba yon? At least nalaman natin. Sila yung naghahanap ng pagkain, pagala-gala. Kaya pag nakita nyo po yung mga pagala-gala, yung mga nakapila, mga babae po yon. At napansin nyo po ba, kapag sila nagkasalu-salubong, akala mo yung nagbubungguan ng ulo, o kaya ay nagbubulungan. Chismis po yun. Sinasabi nila, huy, may pagkain dun, punta ka. Di ba? So, babae nga talaga. Andiyan po ba yung mga kapatid? So, amen naman sila. Okay, yun ang trabaho nila, maghanap ng pagkain. Number 3 are the males. Ito yung mga may pakpak. The winged males. Yung mga nakita nyo sa colony, may mga pakpak. Hindi po sila mga gwardya. Akala ko rin dati mga gwardya sila. Hindi pala. Ang trabaho nila is to mate with the virgin queens para mag-start ng bagong colony. Magandang trabaho ng mga lalaki na to, no? So, nakikita nyo po, wala silang leader,
pero nakikita nyo po na sila ay namumuhay ng may kaayusan. Can you hear amen? Amen po ba? And pagkatapos na magawa nila yung kanilang mga duty, they die after 60 days, no matter what. Can you hear amen, mga kapatid? Meaning, sa mundo po ng mga langgam, pinapakita lang po ng Diyos na, ayan, nasa baba, walang agawan sa pwesto. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi, kung sa langgam nga nakikita mo ito, di ba dapat sa churches, kagaya po natin, sa mga tao, mga Christian, kagaya natin, dapat hindi tayo nagkakagulo sa pwesto. Tama po ba, mga kapatid? Para merong pagkakaisa at may nasusunod sa loob ng church. Can you hear amen? Amen po ba? At minsan po madalas minsan hindi na nga natin kinikilala ang ating mga leader, ang ating mga pastors, walang sinusunod. Kaya sabi tuloy ng pastor, pastor pa ba ako dito? Nandiyan po ba yung kapatid? Or tropa-tropa na lang tayo? Nandiyan po ba yung kapatid? So, igalang din natin ang ating mga leaders. Can you hear amen? Why? Look at this. 1 Corinthians 14 verse 33. Tingnan niyo po. For God is not, a God of disorder, but of peace, as in all the other churches. Ang Diyos daw po ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Tama ba mga kapatid? Sa good news, because God does not want us to be in disorder, but in, harmony and peace. That is, as in all the churches of God's people. Kaya, kung ayaw ng Diyos ng magulo, dapat tayo rin ayaw natin ng magulo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Tama po ba? Amen. So, hindi yung kapag pumasok po dito ang isang tao at nagtanong siya, sino ang pastor nyo rito? May sasagot, lahat kami rito pastor. Bakit? No? So, magugulat siya, ba't lahat kayo pastor? Dapat merong miyembro, merong pastor. Can you hear amen? Amen po ba? Yung iba naman ang gusto, sana sa mayamang church na lang ako napunta, Lord. Yung may aircon, may malaking parking lot, malapit sa mall, may sinihan, shopping mall, may food trip, at malinis ang CR. Sasabihin ko naman, di doon ka pumunta, wala namang pipigil sa'yo. Tama ba mga kapatid? Amen. Now, kung makakasabay ka naman sa mga mayayaman at ikaw ay yayamanin, doon ka nga, you belong there. Tama ba mga kapatid? Pero kung hindi naman, ito talaga ang church na ibinigay para sa iyo. Are you happy with your church? Palapakan naman natin ang Panginoon. Bakit? Kasi mas matalino pa ang Diyos kesa sa atin. Tama ba mga kapatid? Kaya sabi mo, Lord, ba't dito mo ko nilagay sa Pampanga? Taga Bulacan ako. Hindi ako kailangan magtanong. Bakit? Isaiah 55 verse 8 to 9. Sabi ng Panginoon, my thoughts, says the Lord, are not like yours. My ways are different from yours. 9, as high as the heavens are above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. Nakita niyo po yan? Ang kaisipan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa kaisipan natin. Ang pamamaraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa pamamaraan natin. Can you hear amen? May dahilan po kung bakit mas mataas ang langit sa lupa. Tama ba mga kapatid? Ibig sabihin, mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Mas marunong ba tayo sa Diyos? Hindi po. Tama po ba mga kapatid? Kaya kung narito ka sa church, hanapin mo ang iyong purpose at paglingkuran mo ang Panginoon. Can you hear amen? Amen. Kung ang mga ants po walang agawan sa pwesto, dapat ganon din sa church. Amen? Amen po? Amen. Ephesians 4, verse 11 to 12. Look at this. He, si Christ, is the one who gave these gifts to the church. Sino pa nagbigay ng regalo? Si Kristo. Ano-ano ang mga regalo na yan sa church? The apostles, what else? The prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. You see that, mga kapatid? Our Lord gave us the fivefold ministry. Naririnig nyo na po ba yung fivefold ministry? Sabi, ano kayong fivefold? Ang ibig sabihin pala ng fivefold ay 5 parts. Having 5 parts. 5 bahagi. At ano nga po yon? The apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Can you hear amen? Verse 12. Their responsibility, ang kanilang gawain, ano raw? Is to equip God's people to do His work of ministering and build up the church. Ano po yon? The body of
Christ. So, take note po, ang trabaho po ng mga regalo ng Diyos, kagaya ng mga pastor at Bible teacher, is to equip God's people. No? Ibig sabihin po, para kayo po'y turuan. Ang tanong, ang inyo po bang pastor dito ay nagtuturo? Amen po ba? Natututo po ba kayo? Amen. O gusto nyo po sa ibang church, pwede naman po mag-enroll. Can you hear amen? Amen po ba? So ano po ang mga itinuturo ng isang pastor or Bible teacher sa kanyang mga membro? Number 1 is evangelism. Everybody say evangelism. Ito po yung paghayo. Hindi yung lagi lang tayo nasa loob ng church kasi malamig dito, masaya dito. Lalabas din po tayo. Bakit? For the purpose of salvation. Sabi nga natin, salvation. Na? Gusto po ba natin na dumami tayo? Kung hintayin natin yung mga anak naman si brother, si sister, matagal po yun. Baka wala na po ako dito, hindi pa tayo dumadami. Pero kung gusto nating dumami, mag-evangelize tayo. Sabi sa katabi, magdala ka naman. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Number 2 is discipleship. Ano po yun? Magtuturo ka ng ng mga leaders, ng mga pastors, and teachers. And you can know that. You can tell that to yourself. Pag sinabi ko po na, get your pen and your notebook, yung mga leader, ganito. Oh. Yun namang iba. No? Nakakuha niyo po yung mga kapatid? Malamang hindi pa handa. Pero kung ikaw ay talagang born leader, gusto mong mangasiwa, gusto mong magturo, gusto mo ring matuto. Can you hear amen? Kasi anong tuturo mo kung hindi ka natuto? Nandiyan po ba yung mga kapatid? Ako po hindi marunong magluto ng kare-kare. Paano ko ituturo ngayon sa anak ko ang pagluluto kung hindi ko naman ito alam gawin? Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Pero adobo, lagyan mo pa ng tidbits, kayang-kaya ko yan. Can you hear amen? So ganun din, paano mo ituturo na si Jesus na nagliligtas? Paano mo ituturo na ang pagbibigay, daan ng pagpapala kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Kaya sabihin sa katabi, magsulat po tayo. Yan, palapakan natin yung mga nagsusulat. And finally, number 3 po, anong ituturo natin? Giving, ang pagbibigay. Bakit? Ang church po ay wala pong pondo. Tama ba mga kapatid? So kung gusto natin na magkaroon ng pondo, either we give our tithes or grace giving. Either of the two. Basta ang malaga, masaya kang nagbibigay sa Panginoon. Can you hear amen? Ang sukatan ng ating pagbibigay ay hindi sa laki ng iyong binibigay, kundi sa laki ng iyong puso sa pagbibigay. Palapakan natin ang Panginoon. At masaya ka, ha? Masaya po ba kayo pag nagbibigay? Sabi, ayan na naman si pastor, nangihingi na naman, no? Wala pa naman ako hinihingi, mga kapatid. Are you with me? Amen. Pag natutunan mo yan, ang church natin ay napakaganda at malago. Shout amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, malinaw. Ang gagawa para sa church ay yung mga God's people. Sino po yung mga God's people dito? Taas nga ang kamay. Pumalakpak nga po sa Panginoon. Yan. Pero kasama din po kami doon. The fivefold ministers and the brethren. Tama po ba? So lahat tayo sama-sama. Sabi ng pastor, humayo kayo. Ako dito lang. Ay mali din yun. Magbigay kayo ng magbigay. Pastor, hindi man lang mag-abot kahit na 5 piso. Andiyan po ba yung mga kapatid? Mali din yun. Dapat lahat tayo ay naglilingkod because we are God's people. Can you hear amen? So after na tayo po'y maturuan, nagsusulat ka, na-equip ka, na-train ka na, brothers and sisters, pwede kang gamitin ng Panginoon. Tama ba mga kapatid? Tingnan nyo po, nakakalungkot sa isang church kapag wala pong leaders na na-raise. Tama mga kapatid? Bakit? Halimbawa na lang, ang pastor nyo ay namatay o kaya ay nawala o nagkasakit ng matagal. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Sino ang papalit? Meron po ba dito? Meron po ba? Dapat meron. Sa 8 taon natin at lagi naman tayo nag-aaral, dapat may papalit po. Ganyan, amen? Pagkat marami mga churches ang wala pong ganun. Nawala sila ng pastor, nawalan na po sila ng mga leaders, nawalan sila ng mga musicians. And what happened to the church? Imbis na building up, ano nangyari? Lalong bumabagsak. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Even Jesus equips the apostles for 3 years. Hindi po siya nagsaya ng oras. Ako po, pag nandito sa Pampanga, wala po akong idle time. Lahat po ng ginagawa po namin ay para sa Panginoon. Bakit? Habang naririto po kami, nagtitrain po kami, nagtuturo po kami sa inyo. Kaya naman sana nagsusulat po kayo. Can you hear amen? Palapakan naman po natin ang Diyos na buhay.
Kasi si Lord po, hindi niya sininisip na, matagal ako sa lupa. Hindi po. After 3 years, approximately, siya rin po ay nawala at umakyat sa langit. Are you with me, mga kapatid? Kaya hindi po maganda na isipin ng isang leader, isang pastor na, dyan sa church na yan, 20 years ako, 30 years ako. Hindi po yon. Ang mahalaga, ginagampanan mo ang iyong tungkulin sa Panginoon. Nagtuturo ka para marami ang lalago sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Sabi po dyan, next, in order for a ministry or a church to survive, anong sabi? There must be an organization. Para mag-survive ang isang church, ang isang ministry, nakita nyo, sino may mga ministry dito? Taas ang kamay. Organize ba kayo? Pag organize kayo, magsusurvive yan. Or nakikita mo, 5 kayo dati, ngayon 3 na lang, tas ngayon ikaw na lang. Ay, anong nangyayari? Are you with me, mga kapatid? Dadaigin tayo ng langgam in terms of organization. Ang trabaho po ng pastor ay magturo at mag-alaga. Tama ba, mga kapatid? Ang inyo po bang pastor ay nagtuturo at nag-aalaga? Pero kung ang inyong pastor po ay tumutugtog pa, humahayo pa, nagkukumpuni pa sa church, nagwawalis ng sahig, etc., etc., mapalad kayo sa babae at lalaking lahat. Amen? Kasi ang gusto lang naman ng Diyos, magturo ka at mangalaga. Yun po ang utos sa amin. Are you with me, mga kapatid? Pero dahil nga po, kung meron kayong ganon, you are Makarios. Pero palapakan natin ng Panginoon. Ang trabaho naman ng mga membro, ano pong trabaho nyo? Alam nyo po ba, mga kapatid? Ano po yun? Umattend regularly. Sabi sa katabi, huwag namang bungi-bungi. Huwag a-absent. Tama ba, mga kapatid? Regular na pag-attend sa gawain ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Ano pa? Magbigay, magdasal, mag-imbita. Nag-imbita po ba kayo? Nagagawa po ba natin ito? Palakpakan nga po natin ang mga nag-iimbita. Ngayon, kung ayaw nyo po mag-imbita, palit tayo. Kayo pong magturo, kaming mga tagbulakan ang mag-iimbita. Okay lang po ba sa inyo yan? Hindi na. Kayo na lang po ang mag-imbita. Are you with me, mga kapatid? It is fair. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Dapat po organize. Sabi nga natin, organize. Yeah. Alam niyo po yung word na organize, nandun po ang pangalan ko. Nakita niyo po yan? Gani. Amen, mga kapatid? Kapag ang isang church ay 2 ulo, halimaw po ang tawag doon. Tama ba, mga kapatid? Sinong pastor dito? Lahat kami pastor. Halimaw po yun. At huwag ka nang papasok kasi siguradong masisira ang iyong pananampalataya. Are you with me, mga kapatid? Isa lang ang ulo at ang ulo ay si Kristo. Can you amen? At tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Are you with me, mga kapatid? So, dapat malinaw ang posisyon ng bawat isa. Sabi nga ng isang kataga, know your place. Sabi nga natin, know your place. Alamin mo kung anong lugar mo. Mga anak, alamin mo ang lugar mo. Mga magulang, alamin mo ang iyong lugar. Ang mga lingkod ng Diyos, alamin mo ang lugar mo sa Panginoon. And if you do that, magkakaroon po ng pagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Isang maganda po sa church, walang competition po dito. Tama ba, mga kapatid? Uy, ang galing naman niyang kumanta. Gagalingan ko rin. Huwag naman. Wala namang competition. Can you amen? Amen po ba? Kaya sabi ng iba, ayoko na. Hindi talaga ako para dyan. No? Samantalang kailangan lang natin na pagtiyagaan sila para lumabas ang kanilang golden voice. Can you amen, mga kapatid? O kaya kanilang sipag. Yung mga nagjo-journal po dito, potential pastors po yan. Palapakan naman natin sila. Biro nyo, humaharap sa maraming tao, nag-share ng Word of God. Brothers and sisters, you are a potential leader. Amen po, mga kapatid? Amen. So, walang kompetensya rito. May contest po ba rito? Wala naman. Pero kung naglilingkod ka sa Panginoon, nagkakaroon ka ng pagpapala. Shout amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya ganito po ang prayer o panalangin ni Lord Jesus para sa church. John 17, verse 20 to 21. Nakakasunod po ba kayo? Okay. Sabi ni Lord Jesus, I'm praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me because of their testimony. 21. My prayer for all of them is that, ano po yung panalangin ni Kristo? They will be one. No? Just as you and I are one. Father, that just as you are in me and I in you, so they will be in us.
and the world will believe you sent me. No? Ang Greek word po ng salita dyan na one, nasa baba ay haze. Sabi nga natin, haze. It means the Roman numeral, number 1, iisa. It means also the unity of the human race. Magkakaisa po tayo. Sapagkat pagdating ng araw, darating ang panahon, ang mga tao ay iisa na lamang po. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Amen. Meron pong pag-aaral, sabi sa Sermon Bible Commentary, na darating po ang araw, ang vision ni Jesus, lahat tayo ay magiging isa na. Wala na pong Hudyo, wala nang Hintil, wala nang babae o lalaki, kundi iisa na lang. We are the church. Tama po ba mga kapatid? Mababasa natin yan sa Galatians 3:28. Kayo na lang po ang magbasa. Pero sabi po rito, man is one continuity of a race throughout all ages. Ang mga birds, ang mga beasts, mga mababangis na hayop, nauubos po yan. Kaya po lagi silang nagpapasimula. Man is an exemption. Tama ba mga kapatid? Kaya nga po noon, kung may mga palabas tayo ng mga Jurassic Park, posible na may mga malalaking hayop noon, kagaya ng dinosaur or mga mammoth, pero they are extinct now. They never exist anymore kasi wala na sila. Tama ba mga kapatid? Amen po? Amen. Ganon din po ang mga hayop. Yung mga aso natin, 10 years lang, patay na po sila. Ang mga tao hanggang 80 years pa. Kaya matagal pong mawala ang mga tao. Bakit? Because man will never cease to exist. Do you believe that? Ang tao po hindi mawawala. Pag namatay po tayo, dalawang pupunta ng tao. Pag meron kang Kristo, pupunta ka sa langit. Pag wala kang Kristo, pupunta ka sa impyerno. Kaya hindi ka mamamatay. Bakit? Ang tawag doon ay eternal punishment or eternal life. Do you get that, mga kapatid? Amen po? Kaya pag namatay ka na walang Kristo, habang buhay ka na maghihirap doon sa impyerno. Wag na lang doon. Mas maganda, pupunta ka sa langit. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Because we are created in the image of God. Tingnan mo ang katabi mo. Kamukha ba ng Diyos? Yes. In our spirit. Can you hear amen? We have our born again spirit. Therefore, we must not act like animals. Huwag tayong magkagatan, dapat nagkakaisa lang tayo. Can you hear amen? Amen po ba? Gaya ng isang langgam, hindi po sila nag-aaway, they are organized because there is an organization. Tingnan niyo po yung organizational chart ng church dati. Look at this. Yung diagram po na ito, nasa taas po are the fivefold ministry. Sino po yon? The apostles, the prophets, the evangelists, and pastors and teachers. Kami po yon, nasa taas. Pastors and teachers. Pag binaba mo naman yan, sino po ang kanilang tuturuan? The church members. Sino po yung church members? Taas ang kamay ng mga church members. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam nyo po yan. Kayo po ang mga miyembro. Pag ibinaba mo pa po yan, anong mangyayari? Do the ministries. Kaya po kapag ang mga members natin ay nakikita na si pastor na ay naggigitara at mamaya magpipreach pa, nakikita niya, aba, marunong din ako maggitara. Kailangan ko lang mag-train. Can I hear amen? Then you can do the ministry. Can I hear amen? At si pastor naman, pwede pang humayo, pwede pang pumunta sa ibang gawain kasi hindi siya masyadong pagod. Can I hear amen? Are you with me, mga kapatid? If you could understand that, mas magiging maganda po ang takbo ng ating iglesia and we can work in harmony. Are you with me, mga kapatid? So anong magiging resulta? Pakipindot, nasa baba. Then, nandiyan sa gilid pala. Building up and strengthening the church. No? Nabubuo, napapalakas ang mga kapatiran, kaya dumadami po ang gawain ng Diyos. Can you hear amen? Kayo ba'y naniniwala na magbabranch out ang OCW Pampanga? Sa San Rafael, sa Candaba, sa kung saan pa? Palapakan natin ang Diyos. Bakit? Kasi meron tayong mga pastors, meron tayong church members, at may mga ministry tayo nagaganap po dito. Amen? Tingnan niyo pong nangyari sa first early church. Acts chapter 6 verse 2 hanggang 5. Sabayan niyo nga po ako sa nakakakita. The 12 apostles called the whole group of followers together and said, sabi nila,
it is not right for us to stop our work of teaching God's Word in order to serve tables. Sabi ng mga apostol, wag nyo naman kaming ipaghain pa ng pagkain ng mga kapatiran. Sapagkat ang gagawin nila ay magturo ng salita ng Diyos. Verse 3, so, brothers and sisters, choose 7 of your own men who are good, full of the Spirit, and full of wisdom. We will put them in charge of this work. Nakuha niyo po yan, mga kapatid? So pumili kayo ng 7 na ilalagay natin. 4, then we can continue to pray and to teach the Word of God. 5, the whole group liked the idea, so they chose these 7 men. Are you with me, mga kapatid? Nakita niyo po yon? So sabi ng mga apostol, pumili na kayo ng iba. Wag na lang kami. Bakit? Para sila'y makapag-pray at makapagturo ng buong husay. Minsan naman po, ipagtatanggol ko ang aking mga kapwa-pastor. Minsan talaga nagkakamali sila sa mga verse na binabanggit. Minsan po'y mali-mali na ang kanilang mga sinasabi. Bakit? Kasi marami pa silang ginawa. Later, nung bago pa lang po dumating ang linggo para po sa gawain ng Diyos. Can you amen? Kaya yung kailang 100% ang natira ay 10% na lang. Hello? Anong i-expectin mo sa pagtuturo na yan kung 10% na lang ibubuga mo? Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? However, it is not an excuse kahit pagod na pagod ka sapagkat ginagawa mo naman ito para sa Panginoon. At sabi ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Kahit pagod na kami, basta kami ay masaya sa aming ginagawa, naglilingkod sa Panginoon, pinapalakas kami ng Diyos na buhay. Can you amen? Na pagpapatotoong mga kapatiran dito. Galing sila sa school, galing sila sa kanilang trabaho, pero pumupunta pa sa mga Bible study nila. Are you with me, mga kapatid? Uma-attend pa sa ibang mga gawain. Amen? Merkules, may midweek pa dito. Nakikita nyo po yon? Sana'y magpahinga na lang tayo at magkita-kita every Sunday. But no, the joy of the Lord is our strength. Gusto natin na mas maging malakas tayo sa salita ng Diyos upang makapaglingkod tayo sa Panginoon. Shout amen. Are you with me po, mga kapatid? Amen. Now, anong naging resulta? Dahil po nagtuturo ng maayos si pastor. Nananalangin si pastor sa mga membro. Verse 7, everybody. The word of God was continuing to spread. The group of followers in Jerusalem, increase. And itong mas maganda. And a great number of Jewish priests believed and obeyed. Kahit yung mga pare, mga ministro, nahikayat sa paniniwala kay Jesus kasi mahusay magturo ang mga alagad ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Panginoon. So makukuha natin yan. Ang mahalaga lamang po, tulong-tulong. Tatanungin kita, anong pangarap mo sa ating church? May pangarap po ba kayo sa ating church? Dumami pa ba ang ating mga Bible study? Magkaroon tayo ng daughter church? Dumami pa po bang mga workers natin, mga care leaders natin? If amen ang sagot mo, kung yes ang sagot mo, dapat mag-aral kang mabuti. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Amen. So dapat po, you need to toil, you need to sacrifice, you need to invest in your education. Tama ba, mga kapatid? Oo, may libreng edukasyon, pero mas maganda yung nagbabayad ka rin para nakikita mo ang halaga ng iyong ginagawa. Are you with me, mga kapatid? Amen. Are you learning so far? Okay, next, number 2. Yan, pangalawa po. Lesson of planning. Sabi nga natin, planning. Yan. Ang aral tungkol sa pagpaplano. Ants are very good planner, so they don't worry on winter. Amen po mga kapatid? Kasi planado ang kanilang buong summer. Are you with me mga kapatid? Ikaw ba'y nagugulat na, Nay, magbabayad po kami ng tuition? Magbabayad ka ba ng tuition? Alam mo, magbabayad ng tuition. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Nay, magbabayad na po tayo ng tubig. Magbabayad na naman pa ng tubig. Alam mo na magbabayad. Ang mahalaga lang ay ang iyong kahandaan na magbayad. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid. And ants are very good at that. Look at this. Proverbs 30 verse 25. Ants are not very strong, but they store up food in the summer. Nakita niyo po yan? Planning needs wisdom. Bakit po? Ang mga langgam, pwede naman silang mag-ipon kapag malapit na ang winter. No? Pwede silang humingi ng lahilahata. Pero hindi Buong time frame ng summer, nag-iipon sila para ready na po sila.
sa winter. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sana ganun din po tayo. Matagal pang pagbabayad ng ating internet, meron kang order na Shopee, dapat alam mo meron kang pagkukuhanan ng pagbabayad ng mga bagay na ito. Can I hear amen? Hindi yung magkakagulatan na lang tayo, ha? Wala dito. Amen po mga kapatid? Are you with me? Dapat planado. Sabihin sa katabi, dapat planado. Amen. So what is planning? Everybody, ano po ang planning? It is predetermined course of action. Sige nga, sabihin natin predetermined. Yan. Ang ibig sabihin po ng predetermined ay programmed. Ibig sabihin, nakakasana sa isip mo. Yung gagawin mo, yung mangyayari. Dapat ganito na ako. Dapat ganyan na ako. Dapat may ganito na ako. Nakukuha niyo po yung mga kapatid? May plano po ba kayo sa inyong buhay? Kagaya niyan. Amen? Predetermined. Alam mo na ang mangyayari sa ending. Amen, mga kapatid? So the question is this. Be honest with your answer. What is your plan in 5 years' time? May plano ba kayo after 5 years? Sa buhay mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, or sa ministry mo? Sabi ng iba, bahala na. Andiyan po ba yung mga kapatid? Kung wala kang plano na magtapos ng pag-aaral, delikado. Sabi sa katabi, delikado. Bakit? Yung tambay, nahihirapan din. Di ba? Mahirap din tumambay na. Oh. Sakit din kaya sa likod minsan. Andiyan po pa kayo? How much more pa kaya kung wala ka talagang trabaho? Are you with me, mga kapatid? Amen. Now, kung ikaw ay nakagraduate, palaring ka. Sa job interview mo, tatanungin ka ulit, what is your plan in 5 years? Anong isasagot mo? Dapat alam mong isasagot mo. Can I amen? Dahil dun nakabase ang iyong pagtanggap sa trabaho. Are you in, mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dapat may plano ka kasi ang Diyos po may plano. Isaiah 14 verse 26 to 27. This is what I plan to do for all the earth. And this is the hand that I have raised over all nations. 27, when the Lord, all-powerful, makes a plan, no one can stop it. When the Lord raises His hand to punish people, no one can stop it. Amen po ba? Malinaw, ang Diyos po may plano para sa buong sangkatauhan, para tayo iligtas. Sana ikaw din. Sabi sa katabi, sana ikaw din. Job 42 verse 2, ang ganda. I know that you can do everything and that your plans are unstoppable. Pag may plano ang Diyos at yun talagang gusto niya mangyari sa'yo, hindi yan mapipigil ng kahit sino. Can I hear amen? Gusto niya na magkaroon ka ng Fortuner, gusto niya magkaroon ka ng condo unit, gusto niya na ang sahod mo ay 50,000 hanggang 100, walang makakapigil niyan. Can I hear amen? Kasi niloob yan ng ating Panginoon. Alam na alam po ni Job yan. Can you hear amen, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Now, there's a great quote that says, next, if you fail to plan, you are what? Planning to fail. Tama ba, mga kapatid? Kung hindi ka nagpaplano ngayon, 5 years from now, 10 years from now, no? Siguro yung mga cute na nakakausap ko since I was here, mula nung day 1 ng church na to, sinasabi ko sa kanila, isulat mo yung time frame ng buhay mo. Pagkatapos ng graduation mo sa high school, pagkatapos ng graduation mo sa college, pag nagtrabaho ka na, pag may pamilya ka na, isulat mo para pag binalikan mo, makikita mo, ito na yung nagagawa ko. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? If you fail to plan, then you are planning to fail. Brothers and sisters, tingin po kayo sa akin. Ang Diyos may magandang plano para sa iyo. Ang tanong na lang ay ito, may plano ka rin ba sa sarili mo? May plano po ba kayo, mga kapatid? Amen. Sabi nga ni Pastor Gani, kapag may plano, exciting. Amen po ba? Sabi, next week, mga cute, pupunta tayo ng Palawan. Exciting ba? Woo! Yung mga maiiwan, next time naman sa Boracay. Tapos sa susunod, yung mga nanay, dadalhin natin sa Tagaytay. Exciting! Amen po, mga kapatid. Kasi, Lord, ang ganda. May gagawin kami. Pero pag wala kang plano, your ministry will become boring. It's dull. Can I hear amen? Walang bago eh. Ito na naman, katabi ko na to last week, katabi ko na naman siya. Walang bago. Baka naman magkapalitan na tayo ng mga muka. Are you with me, mga kapatid?
Amen. Do you have a plan for your life? Meron. Amen. Sabi ng Proverbs 16:3, one of our favorite verse. Ask the Lord to bless your plans. And ano daw? You will be successful in carrying them out. Lord, gusto kong kunin ang kurso na ito. Lord, gusto ko ang tao na ito. Lord, gusto kong bilhin ang bagay na ito. Anong sabi ng Panginoon? Ask the Lord. Sa New Century Version, napakaganda. Depend on the Lord, and whatever you do, and your plans will succeed. No? Lord, bahala ka na. Wala akong kakayanang kunin yan. Pero bahala ka na. Nagtitiwala ako sa iyo. Are you with me, kapatid? Then plan it. Alam mo naman na hindi mo kaya, pero ipinilit mo. Nung nakaraan nga na ituro ko, marami sa mga needs ng tao ay galing sa kanilang mga wants. Tama ba, mga kapatid? Ano yon? Hindi mo pa naman kailangan magkakotse, kumuha ka. Ayan, nabaon-baon ka tuloy. Kaya sabi, Lord, kailangan ko ng malaking sahod. Hindi na ako makapaglingkod, Lord. Samantalang sabi ng Diyos, nak, rakal ka muna. Andan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya dapat po, lahat ng plano natin, isanggunin natin sa Panginoon. May pangako siya, ito ay magtatagumpay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Whatever you do, may pangako ang Diyos, it will succeed if you are on God's side. Amen? Are you learning so far? Amen. Last na po ito, pangatlo. Lesson of, next, teamwork. Everybody say teamwork. Yan. Next po, anything the ants does is for the benefit of the colony. Their loyalty and commitment is so high. Kanino? For the queen. Amen po ba? Lahat ng ginagawa ng mga langgam na yan ay para sa kanilang colony, sa kanilang bahay, and napakataas ng kanilang paggalang and loyalty, commitment para sa kanilang reyna. Amen po ba, mga kapatid? Anong ibig sabihin ng word na team? Sa internet, napakadali naman nating i-search yan. Sabi yan, together, everyone achieves more. Sa Tagalog, pagsama-sama, mas marami tayong matatapos. Tama ba, mga kapatid? Minus the chismisan. Mga kapatid? Pero masarap naman eh. Alam niyo po ba dito? Ayan, tulad yan. Bakit kailangan naman namin na may gagawa niyan? Kasi ang hinahanap natin is the fellowship and harmony. Tama ba, mga kapatid? Pwede naman magpa-print ka na dyan, pang, salpak. Oh, meron na. Pero habang nagugupit-gupit yung mga youth na yan, nagchichismisan para sa trabaho, para sa school, para sa ministry, then they can have one goal in life. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ang Panginoon. If we are together, everyone can achieve more. Can you hear amen? Sama-sama lang. 1 Corinthians 12:7. Malapit na po. A spiritual gift is given to each of us as a means of helping the entire church. No? Binigyan ka ng gift ni Lord. Spiritual na gift. Bawat isang totoong na born again, may spiritual gift sa kanyang born again spirit. Hindi pwedeng wala. Sabi sa katabi, hindi pwedeng wala. Bakit? Sabi ng verse, para lahat may ambag, lahat may kontribusyon sa loob at labas ng church. Amen po ba? Now, kung wala kang ambag, wala kang man lang maisip para sa church, magsalansan kaya ako upuan. Yung wala ka man lang ganun, baka nga hindi ka pa part ng family ng Diyos, the body of Christ. Are you with me, mga kapatid? Amen. Why? Sapagkat alam natin na kapag bahagi ka ng Panginoon, niligtas ka ng Diyos, you are saved to serve. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. What else? Next, your giving is so much important in God's church. Mahalaga po bang nagbibigay tayo sa gawain ng Diyos? Amen po ba? Amen. Bakit ang Diyos ang unang nagbigay? Kayo po ba nagbibigay ng love gift? Sino po sa inyo nakahawak na ng maliit na sobre? Nakalagay, I love my care leaders, I love my pastor. Meron po ba rito, mga kapatid? Yung iba po nagbibigay ng love gift, yung iba po nagbibigay ng love, wala pong gift. No? Pero okay lang naman po yun. At least mahal mo ang mga lingkod ng Diyos. Can you hear amen? But all the more, your giving is so much important in God's church. Amen po ba? May love gift o wala ang mga lingkod ng Diyos, tuloy ang ministry. Can you hear amen? Palapakan naman natin yung mga nagpapakanta rito, nagpa-practice, mga sumasayaw, nasa tech natin, etc., etc. Wala pong mga sahod yan. Can you hear amen? Amen. Next, ang motto po ng mga langgam ay ito. Pagkumparahin natin. For the queen and for the
colony. Sige nga, sabihin natin, for the queen and for the colony. Bakit? Pag nawala ang queen, bagsak ang kanilang colony. Sira at mamamatay sila. Can you amen? Mawawala sila eh. Pero ang mga Christian, ganito naman ang sigaw. Next po. For the king and his kingdom. Sige nga po, isigaw natin. 1, 2, 3, go. For the king and his kingdom. Can you hear amen? For Christ and his body, the church. Amen po mga kapatid? Para sa hari at sa kanyang kaharian. At kapag yan ang lagi mong isisigaw, kahit pagod ka na, brothers and sisters, gagawin mo ito para sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos na nagligtas ng ating buhay. Shout amen. Amen. Romans chapter 12, verse 6 to 8. God has given each of us the ability to do certain things well. So, if God has given you the ability to prophesy, anong gagawin? Speak out when you have faith that God is speaking through you. If your gift is that of serving others, naglilingkod, serve them well. If you are a teacher, do a good job of teaching. Magturo ka ng buong husay. If your gift is to encourage others, do it. If you have money, do you have money? Pastor, kahit na sunugin ako, hindi ako mag-aamoy pera eh. But if you have money, sabi, share it generously. If God has given you leadership ability, ano sabi? Take the responsibility seriously. And if you have the gift of showing kindness to others, do it gladly. Nakikita niyo po yun mga kapatid? Iba-iba ang ating gampanin sa loob ng church. Example, pagdating po ng isang kapatiran sa church, may hawak po siyang baso. At pagpasok po niya dyan, nadapa, nasalubsob. No? Dito mo po makikita ang iba't ibang mga reaksyon. Yung pong may mga gift of helping, lalapit ka agad dyan. Ano nangyari? Itatayo. Yung iba naman may gift of mercy, maawain sa, kawawa naman siya. Pero hindi lalapit yan. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Yung iba naman po ay may gift of teaching. Sabi na nga, uli, tinuruan. Nandiyan po ba yung kapatid? At yung iba naman may gift of prophecy. Sabi niya, mula ngayon, hindi ka na madadapa. In Jesus' name. Nakita niyo po yung mga kapatid? Iba-iba ang gagawin natin sa church. Pero pag nagsama-sama po tayo, ito po yung magiging maganda para sa lahat. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Why? Tandaan niyo po ito Dito niyo lang po ata nakita yan. There is beauty in variety. Amen po ba? Merong kagandahan sa pagkakaiba-iba. Tama ba? Okay ba na magkakamukha tayo? Halimbawa, wala tayo kamukha sa ibang pinakapogi rito. Ramsel. Okay lang ba sa inyo? Kahit babae, kamukha ni Ram? Hindi, no? Pero ang maganda po niyan, there is beauty in variety. Iba-ibang parte tayo, pero pag nagsama-sama, napakaganda ang isang katawan sapagkat kompleto po ito. Kanya amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Psalms 133 verse 1, sabi po dyan, how wonderful it is, how pleasant for God's people to live together in harmony. No? Nakita niyo po yon? Iba-iba man po tayo, pero pag nagkakaisa, ang sabi ng verse, magandang tignan. Tama ba mga kapatid? Amen. There is no perfect church. Tama ba mga kapatid? Wala pong perfectong church eh. Kahit saan ka umanap, and there is no perfect pastor. Bakit? Sapagkat ang church po ay pinanganak mula po sa iba't ibang factors. And the best illustration of that is, next, pregnancy. Sabi nga natin pregnancy. Yung pagbubuntis po. No? Sabi po ng mga doktor, para daw po mabuntis ang isang ina, nagkakaroon po siya dapat ng tinatawag na giveaway. Sabi nga natin giveaway. Bigayan sa kanyang katawan. Anong ibig sabihin po nito? Yung kanyang immune system, normal po yan na magre-resist ano man ang pumasok sa kanyang katawan. No? Labanan niya ito. At kagaya nga po ng fetus, it is a foreign body inside the woman's womb. So lalabanan niya po ito at hindi po ito mabubuo. But, look at the miracle of God. Eventually, yung kanyang immune system ay mag-give way para mabuo ang isang baby. You get that mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, yung nanay, kapag kabuntis po yan, masakitin kasi mahina ang kanyang resist
10 siya. Pero bawal din siyang uminom ng gamot. Now, alam natin na kapag nagbubuntis ang isang babae, masakit po ba? Maraming sakit-sakit? Nahihirapan? Tama ba? Mahirap magbuntis, maselan, at sabi nga ng iba, ang isang paa ay nasa hukay kapag ka manganganak na. Pero kapag naipanganak na ang isang baby, hello mga kapatid, nawawala ang lahat ng hirap at pagod. Napapalitan ng kasiyahan at pag-asa. Palapakan naman natin ang Diyos. Ganon din ang church. Amen po ba mga kapatid? Mahirap talaga magbuo ng isang church mula sa simula hanggang sa ngayon. Pero kung ang goal natin, ang sigaw natin, for the King and His kingdom, for the King and His kingdom, para kay Lord, brothers and sisters, dadami po at may papanganak muli ang isa pang iglesia para sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So kapag naipanganak ng isang church, di ba, kahit naman nagkakaaway-away, nagkakaroon ng sigalot, pag nakita mo na ang isang church na tumatayo, natutuwa tayo at nagkakaisa. Can you amen? Amen po ba? We call that teamwork. Sabihin mo nga, teamwork. Now, sasabihin ko po sa inyo, sa church po hindi laging masaya. Pag minsan nararanasan natin na para bang mahirap, parang humihigpit, para bang hindi na masaya, parang puro na lang problema, maselan ang mga tao, masagi lang ano pa. No? Nagkakaroon ng pag-aaway-away, brothers and sisters, baka may ipapanganak ulit na isang church. Can you hear amen? Humanda ka. Sabihin sa katabi, humanda ka. Amen po ba? Pwedeng ang gamitin dyan ay si pastor, pwedeng ikaw o ang ibang mga leaders natin. Basta ang mahalaga, humanda ka sapagkat ibibigay ito ng Panginoon. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. So next, work with your team. Work with your team. Amen po ba mga kapatid? Yung inyong mga care leaders, brothers and sisters, yung inyong mga ministry, yung music, yung God pleaser, yung cute ministry, yung women's ministry, men's ministry, mga kapatid, sila po ang inyong team. Amen po ba? Amen. So work with your team. Ituring mo sila na kapamilya. Bakit? Hindi ka niyan iiwan. Tama ba mga kapatid? Ang totoong mga tinuring kang kapamilya, hindi ka niyan iiwan. Next, your ministry is your team. May ministry na po ba kayo? Dapat magtulungan po tayo. Amen po ba? Ang God pleaser, yung celestial vibes, kaway-kaway naman dyan. Yan. Mga cute, no? Care group, Techspert, and multimedia. Andiyan po yan. Pamilya po kayo sa inyong team. Amen po ba? Kasi iisa lang ang ating battle cry. Ano po ulit yun? We are kingdom mentality. Sabihin nga natin, kingdom mentality. Sige nga, sabihin natin ng malakas. For the King and His kingdom. 1, 2, 3, go! For the King and His kingdom. Isa pa po. For the King and His kingdom. Parang hindi pa rin in harmony. Hindi kumbinsido si Lord sa ginagawa natin. Dapat sabay-sabay. In harmony. Okay? 1, 2, 3, go! For the King and His kingdom. Amen? At alam ng Diyos, naririnig ng Diyos ang ating isinisigaw para sa Kanya. Pinaparangalan natin siya at pinapupurian natin siya, kaya ang pangako niya, idaragdag niya ang lahat ng kaluluwa sa ating iglesia. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. May natutunan po ba kayo? Amen. Sige, upo ng maayos. Let's have a quick recap for the 6 learnings from ants. Pero 3 lang po yan. Number 1, everybody, lesson of organization. Number 2, lesson of planning. And number 3, lesson of teamwork. In our Macarius Challenge, tayo po tayong lahat. Let us maintain harmony in our church. Not in other church, hindi ang church ng iba, in our church. Amen po ba? Kasi nandito tayo eh. Amen po ba? At alam natin na kapag maganda ang ating samahan sa loob ng church, mas mapapapurihan natin ang ating Diyos na buhay. Amen, mga kapatid? For the King and His kingdom. Let us pray. Father God, we thank you so much for you are so wise, so good, so beautiful, and always caring for us, Lord. Salamat po sapagkat mahal mo ang gawain na ito ng OCWMMI dito sa Pampanga. Salamat po sapagkat pinapaunawa mo sa amin mula sa pinakasimpleng mga nilalang gaya ng langgam na kung sila'y nagkakaisa, dapat kami ring mga anak mo
nakawangis mo, mas matalino sa mga hayop, ay nakakaunawa na dapat nagkakaisa rin kami, Panginoon. Sapagkat isa lamang po ang aming goal, for the King and for His kingdom. Panginoon, gamitin mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy po, Ama, na maglingkod po kami hanggang kami may lakas pa, Panginoon. Gamitin mo po ang aming mga resources, ang aming kayamanan. Kung hindi man kami makahayo, at least makapagbigay kami para makatulong man lang sa panggasolina o sa pag-travel, Father, o pang maabot pa namin ang mga hindi pa naabot ng salita ng Diyos. And even for this online broadcast, na sa lahat ng nakikinig sa oras na ito, ay patuloy mo nang pinagpala ang kanilang mga buhay upang mapagpala din ang kanilang pamilya at ang gawain na ito. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat po sa trabaho na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa kasipagan. Salamat po sa pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob. Salamat sa kayamanang pisikal, kayamanan ng kagalingan na nagmumula sa iyo upang wala kaming dahilan para hindi maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, truly, ang aming buhay ay para lamang sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Kaya gamitin mo po kami habang kami po ay may buhay. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Let us maintain harmony in our church. Amen? To God be all the glory. Palapakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Kung kayo po'y napagpala, pagpalain naman po natin ang gawain ng Panginoon. Natin ng ating pangalan, phone number, or messenger account. So, sa messenger account po,